Mula Mindanao, balik Luzon muna tayo para sa ating next stop. Makukumpleto ba ang summer escapade kung walang island hopping? Kinikilala bilang top tropical vacation destination ang mga beach natin sa ibang bansa. Pero bukod sa Boracay at Palawan, matatagpuan ang isa pang dream destination sa dulo ng Bicol Region, ang mga isla ng Karamuan. And for today's adventure, makakasama natin ang vlogger at proud Bicolano na si Mick, na sinusuyod ang kanyang hometown para makita at maipakita ang natatanging ganda nito. Maray na aga mga ka-wonder, for today's video, andito ako ngayon sa Karamuan. And ngayon, andito na ako ngayon sa Paniman kung saan sasakay na tayo ng bangka. So samahan nyo ako mga ka-wonder. Sa buong Karamuan Peninsula, 15 isla ang pupwedeng pasyalan for island hopping. Pero ang isa sa mga islang ito, pinangingilagan dahil sa di umanong enchanted na isda na naninirahan dito. Ang kwento nito, tutuklasin ni Mick. Para sa araw na yon, ang kanilang first stop bago pumunta sa misteryosong isla, ang Minalagos Island. Maikukumpara naman daw sa Coron, Palawan, ang nagtataasang limestone cliffs na tila pumapalibot sa isla. Itong rock formation dito guys, ito yung pinupuntahan ng mga turista dito. Mga 5 palapag yung taas. Guys, ang ganda dito. Parang nasa Palawan na rin ako. Ang sunod naman pupuntahan ni Mick sa Karamuan Islands, ang Cagbanilad na perfect for relaxation dahil sa kalmadong tubig ng isla. Tuloy-tuloy pa rin ang island hopping ni Mick at ang kanyang susunod na destinasyon, isa lang naman sa itinuturing na best beaches ng Karamuan Peninsula, napakalinaw ng tubig at tila pulbos ang buhangin. Dito lang yan sa binabalik-balikang Lahos Island. Sana all binabalikan. Napakaganda. Pero ang misyon ni Mick ang hanapin ng sinasabing enchanted na mga isda. At bago marating daw ang mga lugar na ito, mapapalaban muna siya sa matinding akyatan. Ang kanyang last stop, ang Matukad, na ang ibig sabihin sa dialektong Bicolano, umakyat. Puno kasi ito ng matatalim at nagtataasang rock formation. So guys, ito yung aakyatin natin, napaka-steep. Sa pag-akyat, kinakailangan kumapit sa mga matatalim na bato at bumalanse. Medyo mahirap lang. Iba yung pag-iingat ang kinakailangan, lalo pa at walang safety equipment na magagamit tulad ng harness. Pagkalagpas kasi ng mga rock formation, dito na nakatago ang Matukad Lagoon, ang di umano'y tahanan ng mga enchanted na isda. Medyo sa akin mahirap kasi may hawak pa akong camera. Ayan nakikita nyo? Napaka-steep ang daan. Sa wakas, naakyat din ni Mick ang Matukad Lagoon at nasilayan ang mahihiwaga daw na isda. Kitang-kita ko na po yung isda. Pagdating namin sa lagoon, may nabanggit yung isang bangkero na bawal daw na tumuro ng tumuro dahil daw naniniwala sila na meron nga daw nakabantay doon na isang diwata. Napil ko doon na napakatahimik ng lugar and kahit katabi siya ng dagat, hindi ko naririnig doon yung alon. Dahil nga sa mga kwento-kwento tungkol sa enchanted bangus. So sa kabila na hindi naman ako natakot, kaya mas gusto ko mag-explore at gusto ko yung babaeng yung lagoon. Pero yun nga, binawalan ako nung hanggang doon lang daw sa bato. Sabi nga, wala naman daw mawawala kung maniniwala tayo sa matatanda.